Katulad ng binanggit yung mga kababayan, meron palang biglaang pagbisita si VP Sara sa iglesia. Ano kaya ang meron? Ginagawa ba to ni VP Sara sa iba pang mga religious groups like sa mga Muslims, sa mga Catholics, sa mga Mormons or Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, ano pa ba? KOJC. What about born-again Christians and several other Christian religions in the Philippines? Parang hindi, no? Iba po talaga ang at least yung reputation ng iglesia dahil nga po, I think po, mapangalawa sila sa pinakamalaking relihiyon, di ba? Sa bansa natin. At number 1 nga dyan ang Catholic, kaya lang nga po hindi naman united. So bakit, at katulad nga nung binanggit nyo kahapon, bumisita pala si VP Sara, ano kaya ang kanyang pakay? And alam niyo naman, tuwing may mga lakad, may mga commitment, both in the Philippines and here abroad, ang ating pangalawang Pangulo ay napapraning ang mga nasa palasyo. Sabi nga ni VP Sara, pinatitiktikan talaga siya. Saan siya pumupunta, ba't matagal siya ron, sino ang mga kinausap, sino ang mga kasama, sino ang mga tinagpo. Mga prominenteng tao ba? May mga posisyon ba sa gobyerno? O maybe nasa militar? Natatakot sila, napapraning. Praning. Sabi nga ni VP Sara, ganyan ang mga may bisyo, praning. Baka naman ang lakad ni VP Sara sa iglesia, wala lang, di ba? Kaibigan lang niya si Manalo, that's why she visited. So let's check mga kababayan. Babasahin ko lang yung post ng Net25 na pag-aari naman ng Iglesia ni Cristo, isang media, no? Na kahit paano malakas din ang loob na hindi takot mag-criticize or mag-post ng against sa Niwi admin. Dati kasi SMNI lang eh. Yung ibang mga giant mainstream media ng Pilipinas, wala talaga, tumiklop talagang lahat. Dati mga anti-Marcos ang mga yan eh, di ba? So ngayon nadadagdagan na po, hindi lang SMNI, ayan na, Net25 na pag-aari nga ng Iglesia or INC. So doon natin nakuha agad yung balita. Basahin ko lang, dumalaw si Vice President Sara Duterte sa Central Office ng Iglesia ni Cristo sa New Era, Quezon City. Ito ba yung pagkalaki-laki dyan sa QC na INC Church? Central Office eh. Kasi nung bata-bata pa AKEMS, mga kababayan, napapadaan ako dyan eh. Say pupunta ako ng San Jose del Monte, Bulacan, pabulacan ako. May nadadaanan ako dyan pagkalaki-laking simbahan ng INC. Kitang-kita nga from afar eh. Amazed na amazed ako. Yan yata yung pinakamalaking iglesia, no, yung nasa QC. Upang personal na ipaabot ang pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. So, hindi pa naman birthday pero bumisita si VP Sara. Pinuri rin niya ang tuloy-tuloy na pagtulong ng iglesia sa mga nasalanta ng kalamidad sa pamamagitan ng proyektong Lingap sa mamamayan. So may mga ganun palang ginagawa din ng INC. Maybe pakinggan natin yung balita, mga kababayan, ha? Okay, one moment. Lagyan ko lang ng volume. Okay. Samantala, dumating po sa Central Office ng Iglesia ni Cristo si Vice President Sara Duterte kaninang hapon. Kaya alamin po natin ang detalye sa report ni Laila Tumanan. Muling bumisita kaninang hapon sa Iglesia ni Cristo Central Office sa New Era, Quezon City si Vice President Sara Duterte. Malugod siyang tinanggap ng Executive Minister ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Nagpaabot siya ng personal na pagbati sa nalalapit na kaarawan ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo at ng malaking pasasalamat maging sa mga kaanib ng Iglesia sa malaking bahagi nila para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Sa panahong ito ng magkakasunod na mapaminsalang mga kalamidad sa bansa, kinilala rin ng Vice Presidente ang nagagawa ng Iglesia ni Cristo na komprehensibo at agarang pagtulong sa mga kababayan nating labis na nangangailangan sa pamamagitan ng proyektong Lingap sa mamamayan. Nitong mga nagdaang buwan ay hindi lamang magkakasunod ang isinagawang relief operations, kundi maging ng Scan International bilang pagtulong sa pamahalaan. Sa buwang ito ng kaarawan ng kapatid na Eduardo V. Manalo,
Nitong mga nagdaang araw ay nagsimula na ang worldwide lingap sa mamamayan sa mahihirap na residente hindi lamang sa ating bansa kundi maging sa iba't ibang dako na nararating ng pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Ang serye ng mga aktibidad na ito ay masasaksihan sa Net25 sa Oktubre at 31, alas 10 ng umaga. Bukod sa ginagawang pagtulong sa kapwa, ipinagpasalamat din ni VP Sara ang pagkakaisa ng mga kaanib sa iglesia sa patuloy na pananalangin para sa kapayapaan ng pamumuno ng mga leader sa bansa. Laila Tumanan para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Okay, so bumisita lang naman dahil birthday ni Sir Eduardo Manalo, no? Yung parang head ng Iglesia ni Cristo. Pero napag-usapan kaya nila ang mga problema ng Pilipinas, hindi lang calamities, kundi yung corruption? Noong January 13, mga kababayan, ngayong taon, bumaba ang iglesia sa Luneta, di ba? And ang panawagan lang naman noon ng iglesia ay huwag unahin ang pamumulitika kasi in-impeach si VP Sara or may balak na i-impeach si VP Sara. So nanawagan ng iglesia noong January na huwag unahin yung ganyan, yung mga impeachment. 2 million sila sa Manila and nag-rally rin sila sa ibang parts ng Philippines. 'Di ba? All over the Philippines nag-rally ang mga kapatid nating iglesia. Yan, Iglesia ni Cristo. Hindi sila pinakinggan. Ngayon, tinuloy pa rin yung impeachment ni VP Sara. Kung hindi nga naharang sa Senate or hindi mo na isinantabi ng Senate, nagkaroon na ng impeachment trial. So haharap si VP Sara sa mga senador kung hindi iyon na isantabi panandalian. Okay? So hindi nakinig ang gobyerno ni Niue or ang administrasyon ni Niue sa panawagan ng iglesia noong January. And 10 months after, ayan na, ang problema natin sa corruption ang lala. Kaya may mga kalamidad na ganyan kung saan, 'di ba, tumutulong rin ang iglesia at hindi nakakayanan ng Pilipinas, hindi ready ang Pilipinas at nadadagdagan yung paghihirap lalo na kapag may bagyo ang tindi ng baha, ay dahil din sa kainutilan ng administrasyon ni Niue. Hindi kaya napag-uusapan nila ang mga dapat gawin? Hindi kaya dapat magpalit ng location ang iglesia kung sakasakaling magtipon-tipon sila ulit? Dapat ba sila ulit mag-peace rally? At saan nila dapat yan gawin? Ginawa nila in Luneta 2 million na puno. Alam niyo ba ang EDSA Shrine? Kahit 50K lang hanggang 100K na katao, puno yung crossing na yon. Kaya nga nung sumama kami sa iglesia, mga kababayan, nung January, sa rally nila, sabi ko kahit 10% lang nung crowd nila, meaning 200,000 noong 2 million crowd nila sa Luneta, ang pumunta ng EDSA, tapos ang problema natin. Baka hindi na pakidnap si Tatay Digong at hindi na impeach si VP Sara. Luckily, hindi tuluyang na-impeach ang Vice President. Pero nasa alanganin pa rin. Kasi pwedeng hugutin yun, naka-archive lang, di ba? Pwedeng i-revive ang impeachment ni VP Sara. So, wala na bang balak ang INC na mag-rally ulit? Dahil magastos po yan, mga kababayan. Yung kanilang rally in January, hanggang alas 6 lang ng gabi yun. Nagsimula sila ng halimbawa 12 ng madaling araw. Actually, bago pa maghating gabi, may mga nagdatingan na sa Luneta eh. Mga taga-malalayo. So, hindi 12 ng madaling araw. Basta mga 12 ng gabi.
Kasi at 13 yung rally nila. So at 13 ng madaling araw, parami na ng parami yung tao sa Luneta. Kung i-EDSA kaya nila yan mga kababayan, tapos walang alisan, kaya ba ng INC? Dapat na ba silang bumaba? Sapat na ba na ang lala ng korupsyon at wala namang balak na may mapanagot, na may maipakulong ang administrasyon ni Ngiwe? Kasi mukhang sinasalba naman nila si Tambaloslos, ang pinakawalan or pinayagan nilang makaalis at makapagtago si Zaldico na mga napangalanan bilang mga tumatanggap ng kickbacks. Ang sabi nga po, hindi mangyayari yung corruption na ganyan ganito katindi sa Pilipinas. This is I think the worst corruption ever in the history of the Philippines. Kung hindi inutil ang namumuno. Kailan po kaya dapat kumilos ang INC ulit? At INC lang ba ang dapat bumaba sa kakalsadahan? Hindi kaya dapat lahat ng groups, religious groups, political groups, civic groups, whatever groups those are, military groups or whatever, hindi kaya dapat lahat bumaba na at tapusin na ito? Kasi wala namang remorse. Wala namang balak magbago at hindi naman nagpapakita ng pagsisisi at hindi rin umaamin ng kalokohan at kasalanan ang Ngiwe administration. So ano pa kaya ang mga napag-usapan ni VP Sara at saka ni Eduardo Manalo? Alam nyo, dati, bumisita lang si VP Sara katulad ng ginawa niya ngayon, kahapon, noon sa INC. And then, like, months after, nag-peace rally na yung INC. Nung binisita ni VP Sara ang INC, bumisita rin ang buong, hindi naman buo, si babaeng ahas, ang asawa niyang Under Desaya at ang panganay nilang anak na tomboy. Naalala nyo? At ngayon, bumisita ulit si VP Sara, hindi kaya bibisita ulit ang mag-asawang bangag? Ano kaya ang kanilang hihingin? Or ano kaya ang kanilang magiging message? Kasi magbe-birthday pala eh. Hindi malabong bisitahin ulit to ng mag-asawang bangag at baka isama na yung 3 anak. Dati kasi si Charis lang yung kasama niya. Supladong mukhang tomboy. Ano kaya ang kanilang ibubulong kay Eduardo Manalo para huwag ulit mag-people power? Or huwag sumali, kasi sumali na dati ang INC, mga kababayan. Yung people power 3, was it 3? Sumali ang INC noon para kay ERHA. Makikita ba natin ulit na bibisita ang mag-asawang bangag sa pamunuan ng iglesia? Paki-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.